Test mic 1, 2, 3. Go. Test mic 1. Para sa today's, ito po ang ating program. Yan. Um, Punta po tayo sa welcome remarks na po tayo. Para sa opening remarks ng ating training, tinatawagan ko po ang ating kagalang-galang na PLP-MOA President, Mr. Lloyd Nang. Everyone. So, nakikita ba ako? Yes, President. Wait lang. Recording in progress. And good day to all from SLP MOA, NCLP MOA, PICAP, PICAV, PAPMO, R3, MUPMA, and PAFI. On behalf of PFP MOA, welcome to our termite and disinfection training. This is not just about learning techniques. It's about sharpening our skills, building confidence, and making sure we deliver the best service to our clients. Remember, as technicians, you are the frontliner of protection and safety. The knowledge you gain today
will help you work smarter, safer, and with greater impact. Let's focus, engage, and ready to learn. Together, we'll raise the standard of our work and our team. Thank you. Thank you po, Sir, Sir Lloyd. Mm. Next, for our moderator today, ako po yun, si Mr. Randy Banyan. Yan. Then, next. Then, siyang ating PFM Continuing Education Team, as is, sila pa rin po ang ating mga member ng education team. Yun po. Then, bago po ang magsimula ang ating Module 2, first speaker, please sundin po natin ang name format. Yan, click po natin ang participant icon. Yan, nandiyan po sa Zoom window natin sa baba. Then, click po ang rename. Then, i-type po natin ang format ng ating mga pangalan sa mga sumusunod na name of association, name ng company, name ng participant. If group naman po, same naman as association, then company name, name of attendees, and yung group po sa dulo. Lagyan po natin ang group. Then click OK para i-save po ang new name format. At maraming salamat po. Attendance checking, yan. Meron po tayong attendance checking. Attendees are required to keep their camera on throughout the webinar for attendance tracking purposes. Yan po. Kami po ay umiikot sa ating mga camera para makita po lahat kung open po. Master attendance list will be maintained and participant will be checked against it periodically via camera view. Yan po ang sinasabi ko. Time to time po, nag-check po kami ng mga camera. Kung nakikita po namin kayong naka-off lagi, maybe ma-affectuan po ang inyong certificate at ng attendance. If you need to step away temporarily, please notify the host via the chat. Yan po. Open naman ang chat group natin. Nandiyan po ang chat group. Menti quiz. At the end of each module, Menti quiz link will be shared in the chat and display on the screen. Yan, meron po tayong quiz. Online test via Google Form. After completing both modules, an online test via Google Form will be provided. Meron din po tayong test via Google. This serve as your attendance record. So far, wala po tayong yung tinatawag nating yung milestone. Una natin ginagawa. Ngayon po, ang attendance natin dahil dyan po natin kukunin sa online test natin. Then, passing score is 75% po. Yan. Sana naman po lahat po tayo pumasa. Please enter your email address, preferably your company email, once you submit the form. Your score will be automatically appear on your screen. Yan. Kung gusto niyo pong i-check yung mga score nyo, sundin lang po yan. Mag-type lang po kayo ng inyong email address o yung company email address po. Then, para sa ating mga reaction, kung may mga gusto tayong iparating sa ating during our training conversation, use the reaction button to raise a hand. Kung sa mga gusto magtanong, give a thumbs up or share other feedback. Yan. Kung okay po, dyan na lang po tayo sa emoji paramdaman. Emojis in the chat are welcome when responding to speaker or indicating understanding. Yan. Kung naunawaan po natin, depende po sa emojis na inyong isi-send. Avoid excessive emoji used to could become a distract. Huwag na pong puro emoji. Baka
puro emoji, wala na po tayong nakaka-distract na po. Huwag po nating abusuhin. Proper decorum, remain muted unless instructed otherwise or called upon to speak. Yan po. Lagi po tayong naka-muted dapat. Bigay po tayo ng respect dun sa nagsasalita. Then kami naman po, i-unmute namin kayo pag kailangan nyo pong magsalita. Remain from the multitasking. Refrain from the multitasking. Give the webinar for your attention. Iwasan po natin yung maraming ginagawa habang po tayo, webinar, para po yung full attention po natin, mas naintindihan po natin yung training na tinatake. Have your video on, but blur, replace your background if needed. Kung gusto niyo pong baguhin ang ating background, pwede po nating i-blur yan o maglagay po tayo ng background. Base po sa mga gusto niyo. Basta wag lang pong bastos o hindi kaya-aya dito sa ating training, no? Should you not be able to have your camera on, contact your association secretary. Kung nahirapan po kayo paano mag-camera on yung inyong sa inyong mga laptop or device na gamit, please tawag lang po kayo o chat box, yan po, may chat box po tayo to submit any question that raised during the presentation. Mr. President, may mga since tanong, nabanggit mo na lang pwede rin po tayong lang gumamit ng chat na box. yung The host and speaker yung will monitor the pagpangalaga chat and sa response lahat to ng question miyembro ng Senado ay isang tungkulin ng Senate President. I just would like to bring to the attention of the Senate President. I came across with the news na when the Senate President was asked by certain Christian Esguerra regarding the minority taking up the question about the custody of Bryce Hernandez. Ito po ang sagot ng ating Senate President, which I find it very sad because being the Senate President, participant will be able to identify and know the difference of structural tests and their characteristics. Yan po, napakagandang bagay po na matututunan natin. Understand and determine different approach to manage structural tests. Yan po, maintindihan natin at maunawaan natin yung mga iba't ibang approach para mag-manage ng structural tests. Know the latest updates and future trends in subterranean termite management. Hindi lang po tayo nakabase kung ano lang yung meron yan. Siyempre, nasa trend din po tayo. Sa mga latest advanced, meron din po tayong malalaman dito sa ating Module 2 session. For our speaker for today, our speaker is an entomologist who graduated from the University of the Philippines, Los Baños, with 23 years of experience in the urban pest management industry. He is a certified pesticide applicator and safety officer too. He is currently the president of the Philippine Association of Entomologists Incorporated. He was president of SLP MOA in 2019 to 2021 and PFP MOA in 2015 to 2016 and currently the education chairperson of this organization. Since 2005, he managed Radex, a nationwide brand of pest management expert. He's a consultant of different companies and a speaker in seminars, training, conferences, symposium, workshop, and convention on urban entomology. He is also a resource entomologist of GMA Network for News and Public Affairs Program, such as KMJS, 24 Oras, Kuya Kim, ano na, Born to be Wild,
dapat alam mo. Aha. And its radio program on DCWB promoting biodiversity and pest awareness. Ladies and gentlemen, give him round of applause, Mr. Almar Cervantes. Okay, thank you very much, Sec Randy. Maraming salamat po. Ayun, ang dami kong nakitang mga virtual applause. Maraming salamat po. Okay, so welcome to our Module 2 and 5 PFP MOA module webinar. Ako po ang inyong speaker sa umagang ito. Isi-share ko lang po ang aking screen. So, ang ating unang topic ay tungkol po sa ating mga structural pests. Okay? So, this will involve yung ating mga termites and yung powder post beetles. Okay? So, puro kaanayan ang ating pag-uusapan ngayong umaga. So, hopefully, kayo po ay may maraming ma-review, matutunan dito sa ating session today. Okay? So, first, let me just use a pointer. Okay. So, termites, in terms of etymology, okay, saan ba nanggaling ang termites na word? No? It came from the Latin word termis, meaning worm that eats wood or woodworm. So, saktong-sakto nga naman kasi talagang puro kahoy ang kanilang primary source of food, no? Or anything that contains cellulose na present sa mga produkto o mga bagay na galing sa kahoy. And termites belong to the order Blattodea, infraorder Isoptera. So anong ibig sabihin nun? No, baka po kasi nung nag-aaral pa ako sa UP, pag sinabing anay, ang alam namin dyan na order, insect order niya na Isoptera. No, pero in the last 10 to 15 years, it has been determined that it belongs to the order Blattodea, which is yung order ng mga ipis. So, bakit nga era means wings? ISO, pag nakita nyo yung mga gamong-gamong lumilipad, di ba? Pag nag-landing sila, nakikita nyo yung pakpak nila parang isang makapal lang na pakpak na magkakapatong. Yung apat na pakpak niya magkakapatong equally at magkakapantay or equal. Okay? So, taxonomy-wise, of course, as our tulad natin, they belong to kingdom Animalia. Pero ang phylum nila ay Arthropoda. Okay? No? And then, ang class nila ay Insecta. So, basically, they are insects. How do we know that they are insects? Based sa ating Module 1, meron silang 6 na paa, meron silang 3 body segments, di ba? Super order niya is Dictyoptera, and ang order niya ngayon ay Blattodea na. Okay? Blattodea. Ang Isoptera, which is the old order that it belonged to, is now relegated to infraorder. And kung for example, ito pong anay na nasa picture natin ang pag-uusapan, ano po yan? Yan po ang family niya is Termitidae, ang genus niya ay Macrotermes, ang species niya ay Gilbus, ang common name niya ay mound-building termites. Okay? So mamaya makikilala rin natin yung ibang mga genus, species, and common names na common dito sa atin sa Pilipinas. Now, yung nakikita niyo pong isang picture dito, ito po yung brown-hooded wood cockroach, no? Isa siyang Cryptocersus. Okay, this one, yung naging dahilan kung bakit naging ang anay ay naging Blattodea. Kasi they found out that genetically, morphologically, and behaviorally, ito pong mga anay natin ay kapareho
na ay maraming significant similarities with this particular cockroach. Okay? Hindi yung American naman, hindi naman necessarily American o yung German na parati natin pinag-aaralan. Ito po yung pinakamalapit niya sa mga ipis, itong mga Cryptocersus. So why order Blattodea? As I said earlier, they show significant genetic, morphological, and behavioral similarities to wood-eating cockroaches. So ito po, kaya po ang mga termites apparently ay mga cockroaches na social. No? So they are social cockroaches. So mamaya malalaman natin bakit nga ba social insects ang mga termites, anong ibig sabihin nun at kung sila ay bakit naging ipis na social. So again, this is the main reason why nasa order Blattodea na ang mga termites, these brown-hooded wood cockroaches. Termites in general, they are valuable decomposers of wood and fallen trees or anything with cellulose, no? So valuable decomposers. So lahat po ng sa ating mga kagubatan, no, mga puno, mga halaman, lahat ng meron pong mga kahoy, no, at nagko-contain ng cellulose. So yan ang kanyang ambag sa ating ecosystem, sa ating environment. And these termites are highly territorial. And these termites causes economic damages, no, that is valued at more than $40 billion each year. So para din po silang mga para din po silang mga nangungurakot. Ang laki ng nawawala sa atin dahil sa kanila. No? So ang damages nila sa ating economy is more than $40 billion each year. Imagine niyo po yan. Ganun kalaki. So termites have a case system, no? Termites are eusocial insects. So ano pong ibig sabihin nun? So they have a hierarchy o meron silang mga roles na ginagampanan sa kanilang colony. So meron po dyan king, queen, soldier, workers, and allies. No? So ito yung queen, ito yung king, ito yung soldier, ito yung mga workers, no? Ito din yung mga nymphs niya. Okay? And they practice brood care, prophylaxis. No? Nag-aalagaan sila ng sarili nila, nagpapasahan sila ng pagkain. No? This is all characteristics that are important kasi mamaya yung mga gagamitin natin laban sa kanila nakabase dito sa kanilang mga characteristics, behavior, and biology. Okay? They also practice allogrooming, which is an important part of the defense behavior of termites, during which termites can externally remove pathogens from cuticles and clean the cuticles to prevent the growth of pathogens during the early infection stage. So, ibig sabihin, kaya nilang maglinis ng isa't isa para hindi sila maging infected. No? So, kahit magkaroon ng infection yan, malilinis nila yung isa't isa, magiging okay na ulit yung colony nila at hindi tatagal yung mga infections na present galing sa mga pathogens. And they have overlapping generation. Okay? Kaya po tuloy-tuloy at matagal yung buhay ng isang colony. So, sino pa po bang mga insekto ang katulad ng mga anay na eusocial? So, nandyan din po yung mga alam nyo na may mga colony, na may mga queen tulad ng mga bees, wasps, and ants. Okay, which they all belong to order Hymenoptera. So, pero ito po mga anay ay order Blattodea. So, how to classify termites, no? So, there are two
So I was assuming there was a Oo, concern. sobra. Ang layo na nun eh. Kaya lang. Naglalag eh. Saan tayo nag-ano? Saan kayo nag-stop? Top to 10. Kopto, Okay. kopto. So sa Copto Termes, was it this one? Yan, kopto tayo, kopto. Okay, I'll repeat it through using this one na lang, no. So again, the Coptotermis gestroy is the Philippines' most destructive termite. Okay, bakit? Kasi siya po yung pinakamadalas ninyong makikita sa mga urban settings, no. Yung mga kumakain ng mga processed wood, mga artificial na wood, yung mga yung mga nakalagay na sa mga structures, or kapag a worker, no, and then pisain nyo or pindutin nyo yung worker na yon, and then if it releases a milky substance, no, parang gatas na lumalabas sa katawan niya, it is most likely a Coptotermis. That is why it's called the Philippine milk termite. Okay? And yung damage niya is usually intact yung labas and then hollow yung loob. That's why parang, akala mo buo pa yung kahoy, tapos pag pinindot mo, pag in-screwdriver mo, mabubutas siya, no? So usually those are signs that it was infested by a Coptotermis na anay, no? Or the Philippine milk termite. So okay. So ayan po, yung example ng mga or tsaka ng mga activities ng mga Coptotermis na termite, no? Now, kung mapapansin, ito pong nakita nyo sa picture, sa video, yan. Ito po ay mga scrap ng mga kahoy na nasa labas. That is why kapag ka po nag-visit kami or ng client, no, isa sa mga nire-recommend namin is to ensure that wala silang tinatambak na mga kahoy na ganito sa paligid ng bahay nila, kasi ang aatake po talaga dyan ay ang Coptotermis na termites, no? So magiging immediate threat po siya sa mga structures. And these termites, especially the Coptotermis termites, they tend to grow secondary nests, no? Kapag marami ang food sources, pag maganda ang mga moisture conditions, nagki-create na sila ng mga satellite or ng mga extensions, no? Para lalong maging efficient yung kanilang pagpuproduce ng pagkain. Now, the next species is your Macrotermis gilvus, no? So yung Coptotermis, again, yun lang po yung lower termite, no? Dito sa pag-uusapan natin mga subterranean. The rest are higher termites, which includes the Macrotermis gilvus or yung tinatawag natin na mga mound-building termites. Sila po yung may mga punso. Okay? Or again, as I was saying earlier, no, when these are one of the favorite features sa GMA, no? And napakadami pa rin pong tao na kapag nakakakita ng mound ang naiisip, sila po ay mga nuno sa punso. Okay? So again, since tayo po dapat ay nagpo-promote ng professional and scientific na kaalaman, so ituturo po dapat natin sa mga tao, sa mga kliyente natin na ito pong mga punso ay hindi nuno, no? Wala pong kababalaghan dyan. Yan po ay mga bahay ng mga anay, particularly the Macrotermis gilvus. Okay, so basically ito pong mga Macrotermis yung pinakamalalaki, pinakamatataba ang anay na makikita ninyo. Okay, and kung makakita po kayo ng mga tunnels niyan, so usually po yun po yung usually po yung mga tunnels niya yung mga makakapal at saka malalambot, no? And wait lang po. So, ito pong mga Macrotermis termites, no? They form mga fungus gardens tulad ng pinag-uusapan natin kanina. Sila po yung pinaka-evidently makikita mo pag nagbungkal ka ng mound, parang may mga tumutubong mga mushroom, mga amag, no? That is because that is how they produce their food. They get the cellulose, convert it into fungus, and then eat them. Okay, so basically that's how they do it. No? The mound-building termites create extensive galleries which enable them
which enables them to have good heat circulation. So napakagaling po ng mound na yun. Hindi tinatabla ng tubig, hindi pinapasok ng tubig, pero pinapasok ng hangin. No? So napakagaling ng engineering nitong mga anay natin. Okay? And these are the ones that I usually see na nagagamo-gamo. No? Pero meron po kasing gamo-gamo maliliit pero anay, di ba? Yung pinakamalalaki, they are usually the macrothermes na mga gamo-gamo. And they have, of course, yung ating favorite hanapin pagka may punso, pag nag-demolish ng mound, sana hindi natin maputol, madurog ang mga queen. Okay? So hinahanap natin itong royal chamber kung saan malamang-lamang nandoon nakabahay ang kanilang queen at umaaligid doon ang kanilang king. No? So usually kapag ka ano yan, makakita kayo ng isang portion doon sa dinedemolish nyo na parang smooth na makintab na lupa. No, na parang isang buong tipak siya. No? So pag ingatan niyo lang yung break sa kanya para malaki yung possibility makuha mo yung queen ng buo na pwede mo siyang kainin. Kung hindi nyo nalagyan ng chemicals. Ha? Okay? So the next is your Microcerothermes losbanionensis. These are the one that if you see them, yung nest nila napakatigas. No, and the mud tubes can form stalactite-like appearance, and the nests are often mistaken as parang pag nakakita kayo ng ganyan, akalain nyo, uy, ano ba to? Anay ba o mga potakte? No? So they are commonly called Los Baños termite. Why? Okay, sabi yan, favorite na question sa akin, bakit German cockroach? Bakit American cockroach? Bakit Los Baños termite? No? So basically, ang nakadiscover po niyan ay isang Japanese entomologist, si Masamitsu Oshima, noong 1920 pa po, no? More than 100 years ago. And na-discover niya to na-identify niya to, no? At napangalanan niya nung nasa Los Baños, no? Nasa Los Baños niya unang nakita at na-identify. At pinangalanan niya to kung saan niya to na-identify sa Los Baños. Kaya po Microcerothermes losbanionensis, no? So kung sino man po yung nakakadiscover ng isang species na bagong identified, they have the right kung paano nila gustong ipangalan. Pwedeng sa lugar, pwedeng sa apelido nila, pwedeng sa kamukha nito. Marami pong ways para ipangalanan ang mga species. No? So their tunnels are narrow and hard. And if you look at the soldiers, no, sila po talaga ay maliliit, no? And then yung ulo nila, pagka yung soldier yan, ang distinction of course is the head, which is rectangular in shape. No, and kulay brown. Tapos may darkened na mandibles. So, eto po yung mga yung mga pwedeng yung makitaan ng Los Baños termites, no? Pagka meron po mga satellite nests na ganito, pag may mga yung tunnels niya hindi lang simpleng diretsong mud tunnels, no? Nagkakaroon ng mga stalactite formations. Or ako, ito yung isang favorite ko, yung bahay ng isang kliyente namin na makikita nyo sa Contrabida Academy ng Netflix, yung bahay niya puno-puno ng ganito. So nung nakita ko siya, parang na siyang parang siyang layer ng Evil Queen. Pero basically, ito po yung mga parang hanging mud tunnels, no? So ito po kayang-kayang gawin ng mga Los Baños termites. Now, question ko sa inyo, no? Paano yan lumalambitin dyan? Most likely, dito po sa ibabaw nito may trusses na kahoy. Nandun po sila and then nagtatry sila mag-form pababa ng mga hanging na tunnels. No? Practically sensing that there is food to access pababa. Okay? So Los Baños termites po yan. Pag ganyan ang nakita nyo, Los Baños termites most likely yan. No? So tingnan nyo to. Pag dinisrupt nyo yung isang tunnel, no? In about 10 minutes, buo na naman. No? Buti pa to pag gumawa ng mga infrastructure projects, no? Mabilis at efficient, no? Okay. So the last important subterranean species that we will discuss is the Nasotitermes luzonicus, or commonly called the Luzon point-headed termite, no? So basically, pag nakita nyo naman po sila, madali silang malaman. Bakit? Brown yung katawan nila, hindi puti, hindi light yellow, hindi naputla. And then yung ulo nila matingkad, no? So yung ulo nila ay, alam niyo yung pin location sa Google? Parang gano'n ang itsura niya. Okay?
And the nests are soft and easy to destroy. No? So pag nakakita po kayo niyan, unlike ng micro, Cerothermes, madali pong bakbakin yung mga kanilang mga satellites sa mga nests. Tapos sa pagka po marami sila at malapit kayo doon, may maaamoy kayo pagka dinidisturb nyo yung mga Nasotothermes na mga termites. So they are persistent and damaging, usually outdoors. So usually, itong mga anay na to, makikita nyo sa labas. Bihira siyang makita sa loob. Unlike the Coptothermes and in a growing, in an increasing way, yung mga Microcerothermes. Pag naman ang Macrothermes nakita nyo sa loob ng bahay, usually nandun lang siya sa mabababang portions like mga baseboards o mga base ng mga hamba, no, or sa loob ng mga cabinets na nasa ilalim ng mga lababo. Whereas the Nasotothermes, bihira po yan pumasok sa loob ng bahay. Unless meron kang ginawang extension tulad nito, tapos naglagay ka ng mga kahoy, usually mga coco lumber o yung mga hindi na dry ng mabuti, na mataas ang moisture content ng mga kahoy na mahihina or mga softwoods. Usually dyan yung makikita itong ayan po, yung mga Nasotothermes na mga anay. Okay? Sa mga puno, yan din yung makikita yung biglang parang hive din doon sa mga puno. So basically, these subterranean termites, since they are coming from under the soil, these are the areas in which you have to focus when you are doing inspections. Okay? Make sure that your ma-check nyo po ito dahil dito sa mga exterior walls natin, kung lupa po ito, pwede yan pumasok dyan. No? Doon po sa mga cracks, sa mga poste, sa mga pundasyon. Sabi nila, kumakain ba ng semento ang anay? Bakit may anay yung semento namin? Dumadaan lang po yan sa mga cracks. Nagpo-form ng soil, naglalagay ng soil, gagawa ng tunnel para maka-access papunta doon sa kahoy na or cellulose-containing material doon sa loob ng bahay mo. No? Doon po sa mga electrical conduits, kaya po madalas doon po sa mga exposed na mga kahoy, kaya again, nire-recommend natin, do not put wood, scraps, or materials na nakadikit or malapit sa structures. Dahil pwede po nila yung kainin, tapos kung nakadikit yan sa structure, yun na yung daan nila papunta dun sa bahay ninyo or sa structure niyo. Base of the stairway, no? So yan, usually sa ilalim niyan kasi ng mga hagdanan ay may lupa. Kaya po, dito naman madalas nyo ma-encounter, di ba, may mga storage sa ilalim ng hagdanan. Napakadalas nandun ang mga anay. Di ba? So pwede rin po yan pumasok sa mga windows and door frames. Ito po, yung sinasabi kong electrical conduits, bakit po madalas sila na nandun na, delikado, nasa light switch o kaya nandun sa mga saksakan. Kasi po may mga voids yan na dinadaanan ng anay. Okay? So dadaan po yan, papunta sa pagkain nila. Hindi po dyan ang pagkain nila, no? Pero dinadaanan nila yan. And then, you have your underground cables, no? Pag may mga ini-install na mga kable sa ilalim, paakyat. And syempre, pagka meron pong mga plumbing lines, no? So bukod sa may mga voids na kine-create yan, no? Yung moisture po dyan ay mataas. Kaya po attracted yung mga termites. Now, going to the other the other type of termites, yung drywood termites, ito yung usually hindi po dapat, di ba, yung sabihin sa atin ng kliyente, bukbok, no? May bukbok po. No, ang unang-una nyo nga alamin ay tingnan nyo yung fecal discharge na. Kung bukbok ba siya or unos. So the unos is your drywood termite. They belong to family Calothermitidae. Okay? Ito po, napakahirap i-control. Nako, ang hirap po mga po sa kliyente na, yung drywood termite nyo po, kaya namin niyang i-eliminate. Isang treatment lang. Minsan paulit-ulit na hindi siya nauubos. They are generally wood feeders. Although they also feed on dried plants and books, no? Pero basically, mga kahoy ang kinakain talaga nila. And they build galleries. So pag nakakita ka po ng infestation ng drywood termite, pag binaklas mo, pag binuksan mo, may mga galleries siya sa loob. Okay? So they are semi-social in behavior. Yung trophallaxis na ginagawa doon sa mga subterranean termites, no, yung nagpapasahan ng pagkain, hindi po siya very, very evident sa mga drywood termites. Yan po yung reason kung bakit pag nagbe-bait, sabi nila, pag nag-bait ka,
'di ba? Trophallaxis yung isa sa tinitake advantage mo, effective siya sa mga subterranean, pero sa drywood hindi po siya magiging effective kasi kulang po yung feature na yan. So, ito pong mga cryptothermes, no? Ito po yung itsura ng kanilang mga discharge. So basically, hindi po siya polvo. Siya po ay ano bang magandang tawag dito? Globular granules, no? Para po siyang mga sa akin, meron siyang mga granules ng kape pero ang shape niya ay ganito. Okay? So ito po yung pag ganito po ang lumalabas sa kahoy, ito po ay hindi bukbok, ito po ay drywood termite. Okay? So ito po yung itsura ng mga drywood termite, no? The Dudley and the Cynocephalus. Okay? So they have suitor gates. Anong ibig sabihin ng mga suitor gates? So unlike the subterranean termites, no? Ito pong mga worker na nakikita nyo na mga unos or mga drywood termites are just suitor gates. Kasi anytime they can develop into soldiers, to reproductives, and to alates depending on the need of the colony. Okay? So, yan po yung kaiba sa mga Calothermitidae or mga drywood termites. Yung worker po nila is basically suitor gates ang tawag. Okay? So, tandaan niyo po yun, baka lumabas sa exam. Okay? And, no, last na structural test na pag-aaralan natin, yung naiiba, yung hindi kasama sa mga Blattodea or Isoptera. No? Ito po yung mga powder coast beetles. Okay? So, pagka po ang nakikita nyong lumalabas sa mga kahoy ay polvo, very fine powder form materials, yan po ay mga fecal discharges nila, no? Yan po ay galing dito sa mga beetles. Okay? So, the powder post beetles, sila yung tinatawag na bukbok. No? So, bukbok sa kahoy. Meron din ba bukbok sa bigas, no? Pinopolvo nila yung mga materials, no? So, dito, pagdating sa structure, kahoy ang pinopolvo nila. At they belong to order Coleoptera. Okay? Mga beetles po sila. Yan po ang pinakamalaking pinakamalaking grupo ng insekto sa buong mundo. Pero hindi natin lahat sila nakikita, kaya hindi natin alam na sila pala pinakamadami. Coleoptera. They are second to termites in terms of structural damage. No? And ang adults nito ay nabubuhay ng isang buwan, pero reproduce naman sila ng reproduce. So if you see a wood-boring beetle damage, pagka po nakakita kayo ng ganitong round galleries, fine powder-like frass na buhaghag, no, usually coming from a Lictinean. Okay? Pagka may mga round galleries ka na ganito, no? Yan, yung mga butas, no? Pinholes. Parang stuck together, no? In clumps, ito po ay galing sa mga Anobidae. No? And kapag ang galleries niya ay variable, tapos may mga pinholes po siyang ganyan, pag coarse yung powder niya, with a few, if any, pellets and is tightly packed, usually yan po ay mga Bostricidae. Okay, so just to show it further, no, ito po usually, yan, may mga pinholes, no, and then lumalabas po yung mga frass, no, or mga fecal discharges ng mga bukbok. So ganyan po ang itsura. So adults can re-enter an infested spot, no, so hindi pwede talagang paulit-ulit ang infestation. So ito po yung Lictini, no? Ang life cycle niya varies from 6 months to 4 years. Attacks hardwood, and so ibig sabihin, di ba, kung iniisip ninyo softwood, kaya nara yan mahogany yan, mulabi yan, hindi yan aanayin, hindi yan bubukbukin. They can still be attacked by these termites and beetles, and particularly itong mga Lictini. Okay? They lay about 10 to 50 eggs per oviposition. So kada itlog nila, meron silang ilalabas na 10 to 50 eggs. And they can tolerate wood with low moisture content. No? So kahit po tuyong-tuyo yung kahoy, pwedeng atakihin itong klase ng powder post beetle na to.
and they are usually just about 1/16 to 1/4 inch. So napakaliit po nila. We also have the ANOBED, which is the common furniture beetle or common house borer. So mga 2.7 to 4.5 millimeters ang length nila. Eggs hatch after 3 weeks. And ito naman po yung powder post beetle. Kung yung isa tuyo, no, ito naman po yung beetle na kailangan ideally nasa 13 to 30% yung moisture content ng kahoy na ini-infest nila. This is the ANOBED. So they dig spaces near the surface when about to pupate, no? About 3 weeks, and digest cellulose, tapos may staining fungi sila. So parang may marka silang iniiwan kapag kinakainan nila yung kahoy. Then last is your Bostrichidae. This is the species commonly associated with bamboos. So ito naman po pag yung mga bambong at saka yung mga bagong process na mga kahoy, bagong katam, bagong cut, no? Ito po yung makikita ninyo ng mga powder post beetles, no? Ito po parang madaling matandaan kasi yung ulo niya nakatago sa pronotum, no? So para siyang may head, parang may helmet. Okay? And 2 to 24 millimeters lang po yung kanyang size. Yung grub niya is circular o tinatawag na uok. And then reddish brown to black in color. Ang life cycle niya is completed in less than a year. And then the floor-like damage usually sticks together. Ito po yung polvo rin siya pero nagdidikit-dikit yung kanyang mga fecal discharge. So ito po yung mga powder post beetle naman. Again, these are different from your drywood termites. These belong to order Coleoptera. So current termite management in the Philippines. So what do we do pagdating sa mga anay dito sa Pilipinas? No? So these are the processes and approaches that we do, and we will go through them one by one. So first of all, always the first step. Hindi pwedeng dumiretso ka kagad sa treatment, no? Dapat po ang una-una nating gagawin ay inspection. Always the first step. Be guided by the termite and powder post beetle biology and behavior during inspection. So malalaman niyo po kung ano yung gagawin niyo depende sa kung ano ang ma-identify niyo, saan niyo siya makikita at anong conditions ang nagiging sanhi ng pagkakaroon ng anay or ng bukbok sa isang area. Okay? So look for evidences, may mud trails, feeding damages, may mga swarmers ba, anong klaseng swarmers, anong species yan. Kasi merong mga termiticide na mas maganda lang dito sa species na to, pero dito sa species na to, hindi, no? May fecal pellets ba o meron siyang mga powder frass, no? Nasaan yung mga exit holes? Baka doon natin pwedeng ipasok ang mga termiticides or ang mga chemicals, no? Yung tunog niya, pagka in-inspection mo, mukha pa siyang buo pero hollow yung sound niya, so posibleng may anay na yan sa loob. And bukod doon, meron na rin po tayong mga tools na available, no? Bukod sa basic na flashlight, screwdriver, o yung mga pick, no? Meron po tayong mga thermal cameras na pwedeng gamitin. So basically kasi po, pagka po merong presence ng anay, madedetect yan sa thermal camera, nag-iiba yung mga kulay. Meron din po tayong borescope, for example, na pwede mong ipasok sa camera sa loob ng mga butas or sa may damage para masilip mo kung ano meron sa loob. Meron din po tayong moisture meter. The moisture meter can pag meron pong subterranean termite activity or kung may anay diyan, mataas po yung makukuha nyo na results ng moisture na present, no? And yung mga technology tulad ng Thermatrot, no? This is available in the Philippines. Ano po siya? Multipurpose na po siya, no? Pwede mo ma-identify kung merong presence of termites based on the temperature, the moisture, and yung radar na ginagamit niya. Okay, so these are tools that are that can be used to be more professional in terms of inspecting termites. No, besides bukod pa of course dun sa pinaka-basic natin na simple pero effective na pag i-inspect ng mga anay. Then if we will go the direction going to soil treatment o yung tinatawag na soil poisoning, no? Ito po yung gumagamit ng mga liquid chemicals na mga soil termiticides, no, na pwede mong i-apply sa structure whether habang nakatayo na or habang itatayo pa lang, no, post-construction and pre-construction. So we have
We have vertical barriers like trenching, no, rodding, injection, horizontal barriers, surface space spraying, reticulation systems, no. So marami pong way, no. But before we go into the details of soil treatment, no, so kailangan ko lang pong i-discuss sa inyo yung mga importanteng terminolohiya tulad ng dilution rate. So ano po ba yung dilution rate? No? Gagamit ka ng liquid chemical. Yan po ay ititimpla mo sa tubig. So yung dilution rate po kung gaano karaming concentrate ang ilalagay mo sa dami ng tubig na kailangan para maging effective yung solution na i-apply mo. Meron pong tinatawag na application rate. So this is the amount of chemical solution to be applied in a perimeter or area. So ito po yung gaano kadami ang ilalagay mong solution. No? Templado na sa isang square meter or isang lineal meter. Gaano kadami yung dapat mong ilabas or i-apply. Then the application method is kung paano mo dinideliver yung chemicals. And then the active ingredient is the substance that will act to control the pest, no? So if meron tayong termiticide, marami pong nakahalo doon, pero yung active ingredient, yun ang pumapatay doon sa target pest natin. Then of course, we have the brand name, which is the name of the chemical. So may mga iba-iba pong mga brands that can have the same active ingredient. For example, fipronil, ang active ingredient. Marami po tayong alam, kilalang mga brands na magaganda ang magagamit, no, with an active ingredient of fipronil. Now, so sa Philippines, ito po yung kadalasan ng mga available na mga termiticides, no, and their active ingredient, kasama yung kanyang dilution rate and application rate, no. So for example, if you're going to use imidacloprid, ang dilution rate niya is 1:200, no. So ibig sabihin sa isang litro ng tubig, pwede kang ang kailangan mong itimpla ay 5 ml, no? So 1:200. And then pag in-apply mo siya sa kada metro o kada square meter ng a-applyan mong lupa, ay dapat makapag-discharge ka ng 5 liters. Okay? So yan po yung application rate. Now, standard treatment procedure for soil injection, of course, ang ating favorite, yung soil injection, gumagamit tayo ng soil injector, no? And most labels will, minsan merong 4 liters per lineal meter, pero kadalasan po yan ay 5 liters per lineal meter. No? Ang depth of injection ay ideally at least 30 centimeters. 30 centimeters ang lalim, no? Ang distance niya between holes ideally is 30 centimeters. So isang metro, meron kang 30 centimeters na distance between holes. So mga 3-4 na butas yan. Madali yan pagka lupa, no? Medyo mahirap kapag po sementado yung tinitreat natin. Pero again, the most important part is to know how many liters of solution you should discharge. Kasi kung kunyari, may kailangan kang iwasan, no? Or may masisira, nag-create ka ng 1 meter na distance, no? Make sure na ang na-discharge mo na magsasalubong sa ilalim ng lupa na termiticide ay aabot sa 5 litro. Okay? So very important is to calibrate your tools to deliver the exact amount of chemical. Minsan very simple lang. Yung soil injector, patatakbuhin ko, bibilangin ko ilang segundo niya mapupuno yung isang 1 liter na bottle. No? So at doon mako-compute ko na doon kung gaano ka tagal dapat ako nag-i-inject. Ilang seconds ba dapat ako nag-i-inject para makapag-discharge ako ng 5 liters kada metro. So ito yung basic na ginagamit natin para magkaroon ng pressure at maganda ang labas ng termiticide at kumapit siya sa lupa sa ilalim, no? Dapat meron pong pressure motor. Yung iba po parang dinidilig lang. Okay? Very important po yung pressure pagdating sa pag-a-apply ng termiticide, lalo na if through soil injection. Okay? Pagka po sementado, kailangan natin gumamit ng mga rotary hammers. No? So ingat po tayo sa paggamit niyan kasi baka po may mabutas tayong tubo sa ilalim, no? And siguraduhin niyo po na maganda yung conditions ng inyong mga drill bits at ng inyong rotary hammer para maganda yung butas na i-create niya. Kailan po nababasag ang mga tiles or mga semento, mga tiles kapag ka nagdi-drill? Kadalasan yan po ay pag-ampaw yung ilalim, no? So pag medyo
Ampaw yan, medyo huwag ka nang mag-expect na mapaperfect mo yung bilog na makukuha mo. Now, there's also another way, lalo na kung puro lupa yung paligid ng bahay, no, you can do trenching. So ito, kahit walang kuryente, no, magagawa mo. Dig at least 30 cm na kapal, no, na 30 cm ang ilalim, mag-spray ka ng 5 liters na solution, pero hindi po lahat lang dun sa hinukay mo, no? So 50% ilalagay mo dun sa hinukay mo, yung 50% na solution, dun mo naman ilalagay sa iba-backfill mo na lupa. Yung ibabalik mo dun na lupa sa hinukay mo. Then, for horizontal barriers, no? So usually ginagamit sa mga pre-construction, ang standard application naman is 5 liters per square meter. So yung kanina po kasi is vertical. Ito naman is horizontal. Okay, these are ideally you use pressurized sprayer kasi minsan pag mga contractor lang ang gumagawa, anong ginagamit na? Lagadera. Then this is an important treatment method for pre-construction, especially para malagyan mo yung mga flooring, mga excavations, mga poste na later on ay lalagyan na ng semento or ng mga slabs. Again, very important to calibrate tools to deliver exact amount of chemicals. So pagka po application rate naman ang pinag-uusapan sa vertical and horizontal, no? So for example, pre-con, horizontal, area in square meters ang pinag-uusapan used sa mga surface spray. So kung ito po ay 1 by 1, no? So 1 meter by 1 meter at siya po ay 1 square meter, dapat ang mailalagay mong termiticide sa space na yan ay aabot sa 5 liters kung yan ang nakalagay sa application rate. Pag vertical naman po, so usually sa perimeter, no, pwede mong i-apply through trenching, through injection, rodding, or sa mga reticulation systems. Make sure that every 1 meter, meron po kayong nai-apply na 5 liters kung yun ang nakalagay sa application rate. Okay? How to compute total chemical solution based on an area and perimeter. No? So for example, ito po yung bahay. Ilan ba magagamit natin dito? Meron po tayo dapat basic arithmetic na alaman para malaman natin kung gaano kadami dapat ang ating gamitin. No? So for how many liters of termiticide solution are needed to treat ang flooring na ito? No? So ito pong basic na bahay na ito ay 15 by 10 meters. Okay? So 15 meters by 10 meters. Yun ang sukat mo. And then, sabi, ang application rate ng gagamitin mo chemical ay 5 liters per square meter. Tapos nakalagay din sa label ng termiticide na gagamitin mo na ang dilution rate niya is 1:100. So that's basically 10 ml per 1 liter. Okay. So area in square meters, paano mo makukuha? Length times width, 15 times 10. So anong sagot dyan? 150 square meters. Okay? Yung exam mamaya may math. Kaya pag-aralan nyo itong mabuti. Okay? Total solution needed to treat the flooring ay yung area times yung application rate. So ano daw yung area? 150. Ano daw yung application rate? 5 liters per square meter. No? So paano po yun? 150 square meters times 5 liters per square meter. So 150 times 5. Ano po ang sagot? Pwede naman mag-calculator mamaya. Okay? Ang sagot po dyan ay 750 liters na solution. No? So, kailangan po, kung 150 square meter yung ititreat nyo na surface, abay dapat po nag-discharge kayo ng 750 liters. Minsan, isa, dalawang timpla lang, nating 100 to 100 liters, tapos na po eh. No? Kulang yung in-apply ninyo pagka ganun. Kung ang isang drum mo ay 100 liters, dapat nakapitot kalahati kang drum na na-discharge doon sa surface, doon sa lupa ng itinitreat mo for pre-construction treatment. Okay? Okay? So, kung paano mo naman alam gaano karaming chemicals? So, sabi 10 ml per liter, no? So, total solution over dilution rate. So, kung 750 yung liters na kailangan and 100 yung 1:100 yung dilution rate, no? Basically, ang kailangan mong ma-consume na chemicals ay 7.5 liters. So kung isang bote, 1 litro, 750 liters ang kailangan mong solution, 1:100 ng dilution rate, dapat nakaubos ka ng 7.5 bote ng termiticide.
Okay? So, yun po yung dami nung nagamit mo sa isang 150 square meters. Kaya po tatanungin, bakit ang mahal ng pre-construction treatment? Magbubuhos lang naman ng chemicals. Yeah? Yan po yung dahilan. One of the main reason is, of course, if we want to use the right amount of termiticide, no, you will have to use this amount to come up with an effective treatment. So, doon naman po tayo sa vertical, no? Yung kanina horizontal. Ilang litro ng termiticide solution ang kailangan para dito sa bahay na to? Nakatayo na siya. 15 by 10 yung kanyang length and width, no? Ang application rate, ganun ulit. 5 liters per linear meter naman. And ang dilution rate in 1:100. So, pag po perimeter ang ginagamit niyo, yung 15 by 10, gagawin niyo lang po yung 15, i-add nyo sa 10, and then times 2. Ayan. 15 plus 10 times 2. So, sir, ma'am, yung bahay po ay 15 by 10. O ilang metro yon? No, ang perimeter niya is ilan? No? So, 15 plus 10, 25 times 2. Kasi uulitin mo ulit yan eh. Yan, no? Yeah? So, ang sagot ay 50 meters or 50 lineal meters. So, pag 50 lineal meters po ang aming ititreat na bahay, ilan po ang dapat naming magamit na termiticide? Ang total solution needed to treat the perimeter is perimeter measurement times application rate. So, kung 50 meters ang nakuha natin perimeter at ang application rate ay 5 liters per lineal meter, kailangan po natin ng 250 liter solution. Kung ang drum po ninyo ay 100 liter ang laman, no? Ang kayang itimplahin doon, dapat nakagamit po kayo ng 2.5 drum. Kung malalaman niyo po na tama yung dami ng termiticide na in-apply ninyo. Okay? So, total chemical, paano natin ilang chemicals dapat yung nagamit? Again, total solution which is 250 liters over 100 kasi ang dilution rate was 1:100. You will come up with 2.5 liters. So, kung may 1 liter bottle ka, dapat naka 2.5 ka to treat the whole perimeter of that structure. Ganun po ang pagko-compute ng paggamit ng termiticide na liquid. Okay? I hope that is clear. So meron din po tayong mga iba pang pamamaraan tulad ng paggamit ng reticulation system, no? So may mga kumpanya po na gumagamit ng reticulation system. So it's a series of underground pipes na nakalatag sa around and under the structure, no? Its purpose is usually para hindi ka na magdi-drill, no? Meron na lang yung tubo, may pipe by opening yan na doon mo ipapasok yung termiticide. Okay? Tapos magdi-discharge na yan, tapos kakalat doon. May mga butas po yan, kaya yan, nakikita nyo po, sumisirit yung mga termiticide. So para maikalat niya yung termiticide sa ilalim ng lupa. And usually these are used, yung pinaka original na concept ng reticulation ay gumagamit ng mga PVC pipes na may mga strategic na butas. Okay? Para mag-discharge ng chemicals. We also have there are certain technologies available in the country right now, and ang term namin is the flexible porous pipe. No, of course, they may call it the distributors or the suppliers may call it in a different way. Pero para sa amin, it's a flexible porous pipe. So ano naman po yan? Yan yung isa sa mga latest na dumating na mga technology dito sa Philippines. No, so ito po ay involves the use of flexible porous pipes. Gumagamit po siya ng mga hindi po siya PVC, no? So flexible siya, para siyang hose, no? That will create even distribution of termiticides in the soil, no? Creating barriers around the structures. Madali po siyang i-install kasi po madali siyang ilatag dahil nga flexible siya. Tapos may mga items ka lang na kailangan para mapag-connect sila, no? And usually ito po yung they claim that this one is long-lasting, hindi nasisira, hindi nababarahan agad, no? So somehow could address some of the concerns if using PVC reticulation pipes, no? Pero again, if both methods are done properly and well, no, these should all be very effective. Okay, so yan po yung example, no, nilalatag yung mga flexible porous pipes. And ang isa sigurong advantage po pagka ganito po ang ginamit nyo, no, it's a elastomeric material,
na pwede mong ilatag tapos pwede mong ikurba, no? Pwede mong this can be used before, no? Yung pre-construction talaga, ilalatag mo na siya. Or pwede mo siyang ilagay during construction kapag maglagay ng mga sahig, ng floor slabs. At kung nakatayo na yung bahay, pwede mo rin may magagawan mo rin siya ng way para ilatag siya sa paligid ng bahay. So this can be done before, during, and after. And of course, they have methods that has to be followed to be able to do that. No, pero so this one is one of the things that you can also explore bukod dun sa standard na soil injection. So again, this still uses liquid termiticide. So yung mga termiticides po natin, they are specially formulated for termites. Ang characteristic po niyan ay ideally they have high soil binding capacity, so nagtatagal po yung active ingredient doon sa particles ng lupa. Hindi po siya nag-leach pababa, no? Meron po siyang contact toxicity, no? So pag tinamaan yung anay or dumaan yung anay doon, magkakaroon ng effect sa kanya, or repellency, no? So pwede naman yung pag lumalapit yung anay, lalayo siya kasi nare-repel siya. And they have different modes of action. Now, yan pong mga termiticide, hindi po basta-basta lang yan, ano? So yan po ay nag-undergo ng a lot of studies, tests, no? So, including soil leaching studies, no? Para masigurado na hindi siya bumababa agad pababa sa lupa at saka sa water systems natin. Mag-stick siya sa soil pag in-apply mo, no? Yung penetration ng vertical penetration through the soil, pinag-aaralan din po yan at tinetest din po yan. No, yung bioefficacy trials, no? So ito pong galing sa Corvallis na trials, ito po yung ginagawa nila pagka po sa lupa. And then ito po yung ginagawa nila kapag sa kahoy, yung tinetesting nila kung gaano ka effective at residual yung termiticide or wood protectant na ginagamit. And expose siya sa field conditions, hindi sa laboratory conditions, para ginagaya niya yung actual na situations natin sa field. No, meron din pong toxicity test, gaano ba kadami ang kailangan para maapektuhan yung ating mga target pests. So